Sa mga nagpapapayat, ang marami sa mga narinig kong comment ay tumanda daw silang tingnan kasi lumaylay yung balat. Alam niyo kung bakit lumalaylay ang balat? It only means na yung natira sa iyo after na yung excess fat mo ay mawala is konting muscle na lang. So, ang tanong lang naman doon is, nung panahon ng pagtaba mo, ano bang inipon mo? Taba o muscle? And natural, nung tinanggal mo yung excess fats na nagkakos ng inflammation sa katawan mo, tatanda ka talaga sa paningin ng iba. Kasi sanay silang makita na ikaw ay stuffed with fats. Ang tanong lang doon is, saan ba mas mabuti yung pakiramdam mo? Nung panahon na ikaw ay puro taba? O nung panahon na ikaw ay gumaan ng pakiramdam dahil tinanggal mo yung excess baggage sa katawan mo? Saan ba nakatali ang decision mo sa buhay? Sa opinion ng iba? O sa sarili mo mismong pananaw na kung saan mas maganda ang naging resulta sa katawan mo? Yung physical kasi, yan ay nagagawa ng paraan. Kaya mo yung ibayad, kaya mo yung gastusan, kaya mo yung bilhan ng mga external products. Pero yung loob ng katawan mo, walang iba magkukorek niyan kundi ikaw lamang. Yung pinapasok mo kasi sa loob ng katawan mo, ikaw yung responsible diyan. Hindi ang anak mo, hindi ang asawa mo, hindi ang ibang tao, ikaw lang. Samantalang yung panlabas na anyo mo, you can always improve it anytime you want to. Lalo kung may pera ka, walang imposible ngayon. Ngayon, kapag lumaylay yung balat mo dahil nawala nga yung taba mo, maraming pwedeng gawin para yan ay madagdagan na hindi lalaylay ang balat. Yun kasi yung lumalaylay na balat, bunga ng pagkakatanggal ng taba, ayun ay natutone. Natutone yun sa mamamagitan ng exercise. And para makapag-exercise ka, you have to build muscle mass. Kailangan itaas mo ang iyong protein intake. So maraming pwedeng gawin. Ang akala lang ng tao, katapusan na ng mundo kapag lumaylay yung balat nila. Pero yung sakit mo, kahit kailan, walang gamot na makakasolusyon yan, kundi ikaw lang. Pagbabago ng iyong lifestyle through dietary intervention.